Ang Fujian ang pinakamalaking conventionally powered warship sa mundo ayon sa China. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang state broadcaster ng China, CCTV, ay nagbigay kamakailan ng behind-the-scenes look sa pinakabagong aircraft carrier. Sinasabi nila na ito ang pinakamalaking conventional powered warship. Kaya naman kung mas malaki ang paglilipat ng carrier, mas malakas ang combat power nito. Nagbigay ang CCTV ng pangkalahatang ideya ng kapangyarihan at mga sistema ng Fujian at sinabing pinamahalaan ng inhinyero nito ang isang bagay na dati nang inakala na imposible, kabilang ang isang electromagnetic catapult system sa isang barkong hindi pinapagana ng nuklear. Ang Fujian ay ang pangatlo at unang aircraft carrier na ginawa sa loob ng bansa at orihinal na inilabas mula sa dockyard noong June 2022. Ang barkong pandigma na ito ay may displacement na 80,000 tons at nagpapahiwatig ng kanyang bilis at kapasidad. Inilalagay siya nito sa halos lahat sa parehong displacement gaya ng na-decommissioned na Kitty Hawk class supercarrier ng US Navy. Ang pinakamalaki sa klase na ito ay ang USS America na may displacement na humigit kumulang 85,000 tons. Nakumpleto ng Fujian ang pangalawang pagsubok sa dagat noong unang bahagi ng buwang ito, kasunod ng 8 araw na unang paglalayag sa pagsubok noong Mayo. Ang Fujian ay ang unang aircraft carrier ng China na nilagyan ng electromagnetic catapults, isang pagsulong na nagbibigay daan sa mas madalas na paglulunsad ng sasakyang panghimpapawid at ang pag-alis ng mas mabibigat na eroplano mula sa deck nito. Ang USS Gerald R. Ford, isang nuclear-powered aircraft carrier na may full-load displacement na mahigit 100,000 tons, ang tanging iba pang carrier sa mundo na may ganitong advanced na kakayahan ngayon. Ang South China Morning Post, SCMP, ay nag-ulat na ayon sa mga eksperto sa militar na ang barkong pandigma ay maaaring magdala ng mas maraming eroplano. Ang mga electromagnetic catapults nito ay maaari ding maglunsad ng fixed-wing early warning aircraft para mapahusay ang airborne time, radar performance at command capabilities. Idinagdag ng military analyst na si Cao Weidong na ang catapult ay nangangahulugan din na ang mga eroplanong pandigma ay maaaring lumipad kahit nagdadala ito ng buong karga ng gasolina at mga bala, kaya naman binabawasan nito ang pangangailangan para sa pag-refueling ng sasakyang panghimpapawid at epektibong nagbibigay ng espasyo para makapagdala ng mas maraming drone, transport plane, at electronic warfare aircraft. Si Weidong ay nagsabi na aabutin daw ng hanggang 2 taon upang matapos ang mga pagsubok para sa Fujian at idinagdag na ang PLA Navy ay maaaring magtayo ng higit pang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid na potensyal na pinapagana ng nuclear energy. Siya ay nagpahayag din na ang hukbong dagat ay tutuon sa paggawa ng malalaking barko at paggamit ng teknolohiya ng impormasyon upang manalo sa mga digmaan sa hinaharap. Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks, sa susunod na video na ulit.